Ayan, magandang hapon mga kapatid. So andito tayo ngayon sa may Coastal Road, Times Beach. Galing tayo nag-update no sa project no. Dito na lang nag-drop tayo dito sa may Coastal Road no, para maganda naman. So ayan no, nakita natin sa likod 'yun ang next segment no na ma-open ngayong 2025 no. Itong Coastal Road para tuloy-tuloy na. So sa ngayon mayroon tayong i-vlog na hindi pa natin na i-vlog no, lalo na yung Twin Tunnel. So sa ngayon i-vlog natin itong Mindanao Railway no. Actually talagang na-delay dito 2021 pa 2022. But this time no, i-vlog natin ito sa YouTube channel natin para next na pag na-implement na ito no, masubaybayan natin at saka ma-permanent natin ma-update mga kapatid. So ito na yung pinaka hihintay natin no, na kauna-unahang transportation no. So sa Manila mayroon na mga ano pa yan, MRT, ano pa yun, mga train na ano doon no, mas una sila kaysa dito sa Mindanao. So ngayon mayroon na tayong Mindanao Railway no. So yan no, sa panahon niya ng administration ni ex-president no, Pangulong Duterte, former President Duterte. So yan no, ito yung pinakahintay natin no, na napakalaking ginhawa sa magiging. So mag-shades muna tayo mga kapatid kasi napakainit. Ito yung pinakauna-unahang transportation dito sa Mindanao. Ayan no. So ang biyahe nito ay sigurado na walang traffic at mabilis dahil ika nga ay train no. So ayan no, at ito ay abangan natin ang kanilang construction targeted by this year o maybe next year no, first quarter of the next year. So ayan, at saka ito ay may ang Mindanao na uunahin nila ay nasa phase 1 no, sunod yung phase 2. So magkakaroon ng ikawalong istasyon no, matatagpuan sa Tagum City no. Doon sa Tagum City, Carmen no, madadaanan yung Carmen, Panabo, diyan naman din sa Mudiang no, sa part na ng Davao City. Tapos after sa Mudiang, Davao City, next Torel, Santa Cruz, Andigos City mga kapatid. So yung phase 1 ng Mindanao Railway Project ay dinisenyo upang tumanggap ng humigit na kumulang no na 130,000 pasahero bawat araw sa unang taon no. So pag once na naka fully operated na yan, naka fully operation na yan, so napakarami no. So imagine napakaraming pasahero na ma-accommodate no kasi wala ngang traffic, diretso siya. At saka yun ang maganda no na inihintay natin. Ayan no, abangan natin kung kailan talaga yung implementation no. So ayan no, so nag-aabang tayo no, nakasubaybay tayo. Kaya nga naggawa tayo ng vlog no, ang second vlog natin kasi wala pa sa YouTube channel natin mga kapatid no. Lalo na yung Twin Tunnel no. So Mindanao Railway, so baka this year o this end of this year no, or maka next year 2024 no. So yan po ay time between Tagum City to Digos City. So will be reduced from currently no, kung magbiyahe ka galing Tagum nasa 3.5 hours. But ngayon pag naroon na yung Mindanao Railway, ika nga yung train, so magre-reduce siya ng 1.3 hours no. So yan no, binadgetan niya ng government natin ang 82 billion. So budgeted niya ito. So kulang na lang ang ang pag-uumpisa. Kaya subaybayan natin mga kapatid no, sa mga bago diyan sa ating channel no, don't forget no, sa mga nakadaan diyan, don't forget to subscribe, like and share para ma-notify ka no. Please hit yung notify bell para automatically ma-notify ka every time pag may upload tayong mga projects no. So yan. Okay, so maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa sunod muli. And
maraming salamat lalo na dyan sa ating mga subscriber from Luzon, Visayas, Mindanao. Always maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta, and God bless you all as you watch. At saka ito yung pakiusap ko sa inyo mga kapatid, no? Huwag nating i-skip yung ads, no? Para masuportahan natin yung YouTube channel natin at saka matulungan natin. So marami tayong mga travel mapuntahan ng mga project, lalo na sa pag-update, no? So maraming salamat and thank you so much. Okay, bye-bye!